Hello mga kananay! For today's video nga ay tulog pa po ang aking mga anak. Masarap pa sanang matulog kaya lang naisip ko, paghihiga pa at matutulog pa ako, paano na yung mga anak ko? Paano na sila makakapasok kung maghihilata pa rin ako? Kahit umuulan, gumugora pa rin ang nanay nyo kasi gusto ko makabili ng ulam para may pang-ulam ang aking mga anak bago pumasok sa school, makakain sila ng maayos. Ang mahal ng isda ngayon mga kananay, kaya dito na lang ako muna sa frozen food. Eto, tocino. Favorite din ng mga anak ko yung tocino. At heto, bumili na rin ako ng pandesal para habang nagluluto ako, habang nag-aasikaso ako, makakain ako ng pandesal. Dumaan nga po ako mga kananay dito sa may grocery para ibili ng baon ng aking mga anak. Dito nga po ako namimili ng mga baon po nila mga kananay dahil dito po medyo makakapamili ka at mura din po yung paninda nila. So, ayan na nga mga kananay, nakabili na po ako. Medyo kaunti lang po pero okay lang. Limitado lang din po yung aking budget. Bumili na rin ako ng uulamin namin mga kananay. Manok nga po yung aming napiling ulamin dahil nga po may grasya pong dumating sa amin. Bigay po ng Mami Luisa namin. Pauwi na nga po ako ng bahay. Nagmamadali po akong umuwi dahil late na rin po ako namili at papasok na rin po ang aking mga anak. So ayan, uuwi na ako ng bahay. Nakarating na nga po ako ng bahay at heto na po yung aking mga napamili. May 2 kilos rice. Alas 9 na nga po ako nakasalang ng sinaing mga kananay kasi late akong nakapunta sa palengke. Ayan na nga po, nagmamadali na po ako sa pagluluto. Ang hirap pag nagmamadali ka, no? Kaya lang kailangan kong magmadali talaga kasi anong oras na talaga sila makakakain. Yung 120 pesos mga kananay na binili kong manok ay pinaghati-hati ko po. Yung kalahati ay pamprito at yung kalahati naman ay pang tinola. Ayan na nga po, nagprito na po ako. Bago po sila maligo ay dapat makakain na po sila. Ayan na nga po, binalatan ko na nga po yung aking pang tinola. Habang nagbabalat ako, ayan naman po sila. Mag-aalas 10 na mga kananay pero maulan pa rin sa labas. Balak nga mga kananay ng asawa ko na wag ko na daw papapasukin ang aking mga anak kasi nga po 'di ba umuulan din po. Ang sabi niya mga kananay, mahihirapan daw yung mga anak ko at mababasa. Kumain na nga mga kananay ang aking mga anak, lalo yung bunso ko. Tuwang-tuwa siya mga kananay dahil pritong manok yung kanyang gusto. Nakapagsabi tuloy siya ng papa, papa. 2 years old na mahigit ang aking anak mga kananay, yung aking baby. Pero hindi pa po siya nagsasalita talaga. Pero nakakaintindi na siya mga kananay. Yung pagbigkas lang talaga niya ay hindi pa niya nagagawa. Pero nagulat ako kanina kasi nakakapagpapa-papa daw siya, papapa daw siya. Sa sobrang tuwa niya mga kananay, nabigkas niya yun. Ayan ang mga kananay, hinanda ko na yung mga baon nila at nilagay ko na sa bag nila para pagdating ng service nila ay dadamputin na lang nila yung bag. Ayan, nakabihis na sila, tapos na silang maligo at pinag-uniform ko na sila mga kananay kasi mag-11:30 na, susunduin na sila ng kanilang service. Ang service po nila ay kanilang papa. Nakaalis na nga po mga kananay ang aking mga anak, nasa school na po sila at heto naman pinaliguan ko yung aking baby. Dahil oras na ng tulog niya at sasabayan ko siya sa kanyang pagtulog. Hanggang dito na lang mga kananay. Bye!